Pinagpili po natin ngayong Martes kasi doon ang pagpapakita ng Panginoon. Magsikayo po ang lahat at panunod natin gatiin ang mamumuno sa ating sangguniang Reverend Father William C. Garcia. Sa pagsisimula natin ng taong ito ay patuloy natin pasasalamat sa Diyos sa ating pagsalubong sa kapamanahan din at karoon ng Kapaskuhan. Kaya tumulong tayo ngayon sa ating Panginoon at humingi tayo ng patawad sa mga pagkakataong hindi tayo naging tapat sa Kanya at sa mga pagkakataong hindi tayo nagkaroon ng pagtulong at pagiging bukas pa. Sino po tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya, mga makasalanan magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtong ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa aming mga kasalanan at tubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nagpakita bilang tao katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawamis, kami naway maging kanyang kaparis. Kasama mo ang Espiritu Santo magpasawala. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal ko mga kapatid, mag-iigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ilang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring umatol ng katuloy. Sa taglay mo katarungan, O Diyos, siya'y mahagian, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon, naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat
hari sa paghahatol sa mahirap at yaong at ang mga tao naway pag-uulan ng pamilya. Poon, maglilingkod sa iyo na naman sa ating mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umanlay habang umulan. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo na naman sa ating mundo. Ikaw, Kristo, ay sinilo upang sa lukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. As to you, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. pag-uwi sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nakabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito, at malapit nang lumubog ang araw. Kaya unin na po ninyo ang mga tao sa mga karapit-nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryo tinapay upang ipakain sa kanila?" Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya nakaupo sila ng handa-handaan at 5 po. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at pinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumagis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bako. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year po sa bawat isa. Palamakan namin ng Panginoon. I'm sure marami pa sa atin na siguro kahit na may nagkaaking na araw na kung ng bagong taon, dala-dala pa rin yung New Year's resolution. Hindi ko alam kung hanggang saan natin pinalalalim yung ating pagsalubong sa bagong taon. At yun nga, sa panahon ng Kapaskuhang ito ay patuloy ang ating pasasalamat sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At kadalasan, yung pagsalubong sa bagong taon ay
naiiwanan doon sa paghahangad, yung resolution. Kaya nga, kapag tayo ay gumagawa ng resolution, halimbawa, di ba, yung salitang resolution, meron tayong paghahangad ng mag-level up. Okay? Kumbaga, para mas maging mabuti. Okay? Ito kasi ang kahalagang letter. Okay? Kung if we were good in the 2025, then ang resolution dapat natin is to be better. Okay? To be better in 2026. Okay? Kung mabuti tayo yung 2025, pagkakat natin ngayong 2026, pagsalubong sa bagong taon at kapasuhan, ay mas maging mabuti. Okay? So, if we were good, then of course, we have to be better. Better Christians. Better children of God. Better members of EOC. Okay? Better brothers and sisters to everyone in our community. And that can only happen. Yun ay mangyayari naman. Kung nakita natin sa kwento ngayon, na unti-unti nararanasan natin ang tinatawag na himala ng Diyos sa ating buhay. At ang himala ng Diyos sa ating buhay ay nagaganap sa dalawang aspeto. Una, yung tinatawag na pananampalataya. Kasi hindi mangyayari ang himala ng Diyos, di ba? Kung walang pananampalataya, walang pananalig yung tao. Ikalawa, hindi lang sa patuloy pananalig, kundi kinakailangan ng sabihin na natin pagkilos o sa English yung cooperation. Okay, so faith and cooperation are necessary para maramdaman at maranasan natin ang himala ng Diyos. At yan tinatunghayan natin ngayon sa Ebanghelyo. No? Pagkaman baby pa si Jesus, pero nakita natin na ang kapangyarihan ng Diyos, no, ay napakalawak. Ang tagpo sa ating Ebanghelyo ngayon ay napakadaling para kay Jesus. No? Sa isang iglap, pwede naman siya mag-produce ng pagkain para sa mga tao, di ba? Pero ano ang nakita natin ng mga elemento nito? Una, nagtanong si Jesus. Hindi, yung mga alagad muna. No? Parang sinabi ng mga nag-advise muna yung mga alagad. No? Pauwiin na po ninyo sila sapagkat napakalayo ng lugar na ito. No? Ilang ang pook na ito. At marami ng lumuhan ang araw. At wala na silang mabibilhan ng pagkain. Ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Dahan-dahan ko naman binasa kanina. Ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Good. Okay? Kayo ang magbigay. Ulitin nyo nga, kayo ang magbigay. Diba? Kumusta yung konsalan siguro? Ang sabi, kayo ang magbigay. Huy! Ano ba kami mo sa tahuan na? Sabihin nyo nga, kayo ang magbigay. Kayo ang magbigay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang magbigay. Ikaw ang magbigay. Yan ang lima ng Ebanghelyo natin ngayong gabi sa unang partes ng bagong taong ito. Bakit? Kasi yan ang hinanad ng Diyos. So, na sinabi ko, ang himala ay pwede nang gawin. Okay? Anytime, mo sa isang iglap. Pero hindi. Bakit? Kasi kinakailangan ng participation ng tao. Okay? Kaya sabi niya, kayo ang magbigay sa kanila. Ano ang sunod na tanong ng mga alagad? Bibili po ba kami? No? Kasi wala silang dala eh. Wala siguro silang bago. So anong tanong nila? Bibili po ba kami? At ano na naman ang sunod ng Jesus? Ilan ba ang meron dyan na tingnan na ninyo o ilang dala ninyong tinapay? Kasi pag tinignan natin yung backstory ng Ebanghelyo nito, alam na ng mga tao na malayo yung lugar. Okay? So, kaya nga, meron doon sa ibang version ng gospel, kung natatandaan ninyo, iba yung tinapay galing doon sa bata. Okay? Kasi, automatic din sa kanila, alam nila na malayo na yung lalakbayin, kaya yung sa kanila may mga dala-dala.
Pero baka yung iba, walang dala-dala. Kaya meron doon na mayroong dala na 5 tinapay at 2 isda. At sabi ko nga, ang himala ay nangyayari hindi lang sa 2 aspeto ng pananalig o pananampalataya at ng pagkilos, tapos kinakailangan din ng surrender. Maybe o maaari sa pagpasok ng bagong taon ito, yan ngayon ang magandang resolution natin. Magandang resolution natin. Sa pagsalubong ko ng bagong taon ito, ano ba ang maituturing ko sa buhay ko na 5 tinapay at 2 isda na pwede kong i-let go para na sa ganun makaranas sa aking kapwa ng himala ng Diyos. And when we say, pag sinabi natin na 5 tinapay at 2 isda, hindi lang po ito material na bagay. No? Maaaring ibang aspeto ng buhay natin, maaaring yung 5 tinapay o 2 isda natin ay yung pride natin, di ba? Maaaring yung 5 tinapay at 2 isda ay yung achievements natin o yung pinagmamalaki natin sa buhay o maaaring attachments o pwede rin negative. No? Maaaring hanggang ngayon, meron ka pang sama ng loob o baka ngayon meron ka pang hindi nakakatawa. No? Nagsalubog na tayo ng fireworks integrity, pero ngayon meron ka pang hindi nakakatawa. Bakit? Kasi maaaring yung ganung mga pagkakataon sa buhay natin ay naging insecurity natin. Di ba? Maaaring yung unforgiveness o kaya yung hindi pag-unawa, security natin yun eh. Bakit? Di ba kaya natin pinangahawakan yun? Nung nakaraang umpisa ng parokya natin, ano? May mga nag-umpisan. Kahit sa ibang parokya, ano kaya sa inyo, ako yung pang-umpisan sa ibang mga parokya, bago mo Pasko. No? Yung mga anak, no? Hindi mapatawad yung kanilang mga magulang, at ganoon din yung kanilang mga magulang na hindi mapatawad yung mga anak o kasama sa pamilya. Bakit hindi mapatawad? Kasi yun yung security. Yun yung security ng pride. Diba? Kakala nyo, dahil lang yung hurt, hindi. Bakit? Kasi doon siya nakakuha ng value niya. Ay, hindi ako magpapatawad hanggang hindi siya humingi ng tawad. Diba? Kaya nga, ang pagpapatawad is basically a decision on our part, hindi sa part niya. Okay? So, maaaring yung magandang pagsalubong natin ngayon sa bagong taon ito. At bahagi ng ating tinatawag na resolution. Ano ang mga maituturing ko sa buhay ko na 5 tinapay? Of course, not for the quantity. Sa Father, katulad, hindi lang hindi yung matter of numbers. Pero ano yung pwede na rin consider na tinapay ang isda na hindi mo mabitaw-bitawan. Kaya yung karanasan ng Diyos ay hindi rin maranasan ng iyong kapwa. And eventually, yung karanasan na tinatawag natin ng himala o milagro ng Diyos. Kasi ang milagro ng Diyos o himala ng Diyos ay nangyayari din when there is what we call generosity. Kasi yung generosity na yun ay yung ating pagtugon sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya nasabi sa unang pagbasa kanina, di ba? Wala pang nakakita sa Diyos. Pero pamamaraan ng ating pagmamahal sa ating kapwa ay yun na rin ang karanasan nila sa Diyos. No? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig at ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. At yung sinasabi dito ni St. John, the love is not the emotional love. Okay? Hindi ito yung sentimental love. Kung hindi, yung pag-ibig na sinasabi dito ni St. John ay yung pag-ibig sabihin paghahanap natin ng kabutihan sa ating kapwa. Lalo na
lalong-lalo na kung meron kang kagalit o meron kang kakaway. Ang isang napakamatingkad na pag-express ng pag-ibig sa Diyos ay kung kaya mong ipagdasal ang taong kasamaan mo ng loob o ang taong hindi mo meron kang conflict sa Kanya. And that is a miracle. That can be considered as letting go of the pakawalan. Bitawan mo yung limang tinapay at isda na hawak-hawak mo ngayon. So that ang tunay na kabulugan at diwa ng milagro at himala ng kapasuhan at ang pagpasok ng bagong taon ay maranasan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ang malamang ang makatutugon sa pagkakutom ng puso at kaluluwa. Kaya idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ating tugon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ating namang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makabundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway na itaguyod at aluhin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga namalapan na ay makasalinawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katanungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahalin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nagpapagawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyo ang kamay, sa kapurihan na nilalabas naman sa ating kapagpalangan at sa buong sandayan ng natin. Ang naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mo ang aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayon papagsalusaluhan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo tulpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at iwan. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinubong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balang. Ngayon ay iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa katauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong pinipili na siya ay hindi na iniba sa amin, minarapat mo sa pagkatao namin pagdinig ang kaligtan ng kadahilaan niyang di magmamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upaya sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyo kadahilaan. Ikaw ang kumanin ka ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, kung para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang puso na maging nandog, hinawakan niya ang ginapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman kung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ang aking dugo ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo na inubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ginarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakansa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inamin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Gideon na aming Papa, ni Elias na aming Bispo at ng Tanang Kapayaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hunday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, paghindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang esposo, kaysa ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalibot-libot sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ng mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang
kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumaiyo. At sumayin. Inigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong matinawag o tumagal sa kanyang banal. Panginoon, hindi ako kapag-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibigay, kami magdidapati ang inhalin sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At sa pagsisimula natin ng bagong taon, unang taon nito, at sa unang misa nito, ay nanayahan natin ang lahat ng mga may birthday na practice ng January, saka mga tawag dito. Nagdiniwan ng wedding anniversary for the month. Tapos sa harap para sa panunangin ang pagbabaswas. Birthday sa akin. Iyo po ang inyong ulo. Diyos na sa nilikha, nagpupuri at napapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Hindi mo ang panalangin ng iyong mga alagad na bumukunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Enero at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na panalangin sa kanila at pupupin mo sila sa iyong pagmamahal upang makamasa nila ang darating ng mga masayang taon. Ama naming makapangyarihan, itinuturo sa amin ng pananampalataya na aming anak na si Yesu Kristo Lord, mighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look with favor on this couple whom you have united in marriage as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. We pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them in their needs, let them know that you are there to rescue them in their joys. Let them see that you are the source and the completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Again, we acknowledge our liturgical servers, lalo na ang mga bata ito na palagi na naglilingkod at naglalaan ng oras kahit na gabi na. Sa halip na sila ay lalaro ng computer. Pero nandito sila at naglilingkod kasama namin sa balaro ng isa. Of course, our lectors, our choir, our minister for the communion, and our leaders. Yan din sa mga bata na kasama natin dito. Kaya lang kung di kayo ngayon, siguro na sa bakasyon pa yung iba. So, welcome sa misa at sana mas patuloy pa nila papalali ang kanilang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba. So, I always encourage and appeal to all the parents na palaging aakayin ang mga bata sa pananampalataya, sa pamamagitan
pamamagitan ng pag-attend o pagsisimba at pagtanggap ng banal na komunyon. Lalo na ngayon sa pagsisimula ng bagong taon. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya na buong nagkapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kumain kayong patuloy na napagin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang gabi, Happy New Year!